May mga sitwasyon na kahit convinced kang tama ka, kapag hindi mo sinunod ang rules, lahat ng effort mo mababaliwala. Ganyan ang nangyari sa isang buy-bust operation na dapat simpleng clean-cut mission lang pero nauwi sa wala. Some time ago, nagplano yung Muntinlupa Anti-Drug Squad ng buy-bust operation laban kay Daniel kasi chika ng info is nagbebenta raw siya ng sa mga jeepney drivers. O after ng briefing, si PO1 Leo yung ginawa nilang poster buyer and si PO3 Edgar yung backup. Tapos yung iba, naka-perimeter lang. Okay, kinabukasan, na-setup na ng informant yung meet sa bahay ni Daniel sa Alabang. Pagdating nila, pinakilala si Leo kay Daniel tapos biglang sabi ni Daniel na kanina pa ako nag-iintay, siya ba yung kumpare mo na i-score? And then kinonfirm naman yung informant. Tapos ayun, nagyabang si Daniel. Naglabas siya ng barel tapos sabi niya, safe kayo dito, takot sila sa akin dito. Naks naman, gangster si Kuya mo, flex kung flex. After nung pakul-cool ni Daniel, binigay na ni PO1 Leo yung budol money and then si Daniel, chill-chill lang, inabot agad yung plastic sachet na may white crystalline stuff. Right then and there, boom! Nilabas ni Leo yung baril niya at nagpakilala na pulis siya. Biglang nag-rush in yung buong team, inaresto si Daniel at nakuha sa kanya yung baril, 3 bala at yung buy-bust money. Pero since dumadami na yung tao sa paligid at andun yung mga kamag-anak ni Daniel na pwedeng mag-iskandalo, dinala agad siya sa presinto. Doon na minarkahan ni Leo yung sachet ng initials ni Daniel, tapos nag-inventory at nag-picture-picture yung mga pulis kasama pa witness galing City Drug Abuse Prevention and Control Office. So eto na B. After makuha yung sachet, sila PO1 Leo at PO3 Edgar mismo yung nag-deliver ng minarkahang item sa isang personnel ng SPD Crime Lab, and yung personnel naman yung nagpasa ng item sa forensic chemist. After ng test, confirmed. Siya pa yung laman. Minarkahan pa nung chemist yung items ng initials niya bago binigay sa evidence custodian for safekeeping. Kaya, ayon, tuloy-tuloy, sinampahan na si Daniel ng kaso for violation ng Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165. Eto namang side ni Daniel mga dininay niya lahat. Sabi niya kasi, papasok lang daw sana siya sa work nung biglang may police mobile na huminto sa tabi niya, then bumaba raw 3 armadong lalaki in civilian clothes. Tapos tinutukan siya ng baril. Kinapkapan daw siya pero wala namang nahanap, pero despite that, kinaladkad pa rin siya sa presinto at ininterrogate. Tapos yung isa pa, nag-demand daw ng 5,000 pesos para makalaya siya. And since wala naman siyang maibigay, ayun, kinulong siya at dumiretso sa inquest proceedings. Parang sinasabi niya na frame up lang lahat, ganon. So, ayun, after 7 long years, yes, 7. Hello? Guilty verdict si Daniel sa RTC for selling Mas pinaniwalaan ng court yung kwento ng prosecution kesa sa depensa niya. Tapos fast forward to 2 years later, inuphold ng Court of Appeals yung decision. Sabi nila, solid daw yung chain of custody ng droga kaya wala nang lusot si Daniel mga parts. So yung drama talaga natin dito mga Vebs is whether or not the prosecution failed to prove an unbroken chain of custody of the dangerous drugs. And mga Vebs, acquitted si Daniel. Kasi sa drug cases, yung mismong droga ang pinaka-corpus delicti. Kaya dapat, sure na yun din yung ipinresenta sa korte. Kailangang ma-establish clearly yung chain of custody mula sa pagkakakumpiska at marking, turnover sa investigator, dalhin sa forensic chemist, tapos ibabalik sa court. Pero dito kasi, may sabit, hindi buo yung chain. At reminder pa, nangyari yung kaso before ma-amend ng Republic Act 10640 yung Republic Act 9165. So, yung original Section 21 rules ang dapat nasunod. And under Section 21 ng Republic Act 9165 says na kailangan talaga after ma-seize yung droga, i-inventory at pipicturean agad yan in front of the accused, tapos may witnesses pa like yung media, yung DOJ representative at elected official na pipirma sa inventory.
Pero, syempre, may allowance na kahit hindi fully nasunod, basta may justifiable reason why and intact pa rin yung integrity ng ebidensya, pwede pa rin. Ang sabi ng court dati, kapag nag-deviate ka sa procedure nang walang matinong rason, bagsak yung evidence mo, day. Inulit nila, kung wala yung required witnesses, hindi enough yung simpleng excuse na unavailable sila. Kailangan ipakita ng prosecution na nag-effort talaga silang maghanap or kontakin yung witnesses. Kung wala, sorry, hindi tatanggapin yon. And since usually may time naman yung police maghanda bago ang buy bust, so expected na naka-line up na dapat yung mga witnesses. Again, super important yung insulating witnesses para ma-preserve yung identity ng droga as evidence. Sa case nating ito, oo, may mga threat sa safety ng team kaya nagmamadali silang pumunta sa presinto kasi dumadami yung tao at baka magulo. Pero still, wala pa rin yung 3 required witnesses. Walang media, walang DOJ representative, walang elected official. Instead, representative lang ng City Drug Abuse Prevention and Control Office ang pumirma, which is not acceptable kasi ang dami naman nilang oras to prepare bago yung buy bust. Kaya ang ending, may gap na naman sa chain of custody. Come on now, dog. Come on, man. Dagdag pa, yung presumption na regular ang trabaho ng pulis, hindi pwedeng talunin ang presumption of innocence ni Daniel. Pag may irregularities, gone na yung presumption of regularity. At since Section 21 ang meant to protect people from wrongful conviction, hindi talaga pwedeng itolerate yung lax handling ng droga as evidence. So, final P mga B, granted yung appeal ni Daniel. Binawi at sinet aside ng Supreme Court yung Court of Appeals decision. Acquitted na siya sa kaso and ordered na agad siyang palayain unless may iba pa siyang pending na kaso. So, what's the moral of the story? Okay mga te, ganito ang peg, okay? Sa real life, parang relationship or work lang din to. Kahit may tama ka namang intention, kung shortcut ka ng shortcut sa proseso, mauuwi ka pa rin sa mali. Like sa love life, di ba? Kahit sure ka na mahal ka ng jowa mo, kung hindi ka dumadaan sa tamang trust, building at respeto, madudurog lang yung heart mo. Or sa work, kahit may talent ka, kung hindi mo naman sinusunod yung tamang sistema, masasabit ka rin dyan. Sa dulo, hindi yung bilis or tapang ang binibilang kung paano ka dumikit sa tama. Remember mga Vebs, process is power. Ikaw, kailan mo na-realize na process is power? Na hindi sapat yung results lang?